Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Gapok. Taong 1968, Solano, Nueva Vizcaya. Maraming hiwaga ang umiikot sa Solano at bawat lugar dito binabalot ng mga kakaibang istorya at misteryo. Ang mga bukirin, sinasabing maraming mga engkantong naninirahan, kaya na may kabilin-bili na noon ng mga matatanda, wag nang pumasok sa teritoryo ng mga ito tuwing sumasapit ang pagtalikod ng araw sa kalangitan. Bilang nahanay sa pamilya ng mga magsasaka, nakasanayan na nila Gapok na maglakad ng 10 oras sa mga paanan ng bundok. Yun lang kasi ang daan nila pauwi, kaya sa ayaw at sa gusto nila, kinakailangan nila yung gawin. Hindi rin kasi biro ang pagtatrabaho nila sa bukid, lalo pat kinakailangan mo doong bumuno ng buong araw para matapos ang mga bagay na kinakailangan mong gawin. Ayon sa kanya, na magmula noong bata siya, namuhay na siya kasama ang mga engkanto. Kung susumahin, halos hindi na niya mabilang ang mga pagkakataong nagpakita sa kanya ang mga ito. Minsan gumagaya yon ng kaanyuan ng mga tao para makipag-usap sa kanya. May mga pagkakataon namang nagpapakita yon sa kanya gamit ang orihinal nitong mga anyo. Gayunpaman, hindi nababahala sa mga nilalang na yon si Gapok sa kadahilan ng naniniwala siya na bawat isa sa kanila parte ng kalikasan. Nagkaroon lamang ng gulo sa bawat panig buhat sa hindi pagkakaunawaan. Itong mga panahong ito, kasalukuyang magsasaka pa rin itong si Gapok. Hiwalay na siya noon sa mga magulang niya, gawa ng nakapagtayo na siya ng maliit na barong-barong malapit sa pamamahay nila. Sa edad niya kasing 19 anyos, nagkaroon na siya ng asawa. Para sa iilan, kapangasan ang ginawang yon ni Gapok. Pero mula nung nasilayan niya ang kanyang anak, itinuring niya itong panibagong pag-asa ng kanilang buhay. Nang pumasok kasi yon sa kanilang pamilya, natutunan niya ang kumayod ng husto at hindi sumuko sa bawat pagsubok na kanyang kinakaharap. Naging matibay din ang kanyang loob kung kaya't hindi siya basta-bastang naapektuhan ng sinasabi ng mga taong nakapaligid sa kanya. Para kay Gapok, ang tanging binibigyan niya lamang ng pansin ay yung mga taong merong kaugnayan sa kanilang pamilya. Akala ni Gapok magpapatuloy na ang ganoong ganap nila sa buhay, pero sa pagtungtong ng taong ito, merong kinaharap na pagsubok ang kanilang pamilya. 2 linggo bago sumapit ang buwan ng Hulyo, nagkasakit yung nanay niya. Malapit lang yun sa kanilang bahay, kaya siya ang unang nakaalam ukol dito. Nagkataon naman noong wala na roon ang mga kapatid niya, kung kaya't siya na lamang ang inaasahan ng tatay niya. Dahil sa mga nangyari, dali-dali naman siyang pumanhik sa bahay nila para tingnan ang kasalukuyan nitong kalagayan. Sa pagdating niya roon, bumungad naman ang tatay niya na abalang-abala sa pagdidikdik ng halamang gamot kasama ang isang tamawo na nasa kaanyuan ng isang maliit na halaman. Hindi naman yun ganong pinansin ni Gapok sa kadahilan ng matagal niya na yung nakita. Magmula noong bata pa siya, naging katuwang na yon ng kanyang ama sa lahat ng bagay. Pinangalagaan na din nila ito at itinuring na nila yung kaparte ng kanilang pamilya. Paglapit naman niya sa kinaroroonan nito, agad naman siyang humawak sa balikat habang mahinahong nagtatanong doon ng, "Tay, kumusta na ho si inay? Nabalitaan ko sa asawa kong mga nangyari. Pasensya na ho kayo kung ngayon lang ako napadalaw. Alam niyo naman, marami rin akong ginagawa eh." Nang marinig naman yon ng kanyang ama, tinapik lang naman ito ang balikat niya habang sumasagot sa kanya ng, "Ayos lang siya. Huwag mong alalahanin ang nanay mo. Marami ang kaibigan.
Baka mamaya niyan. Magaling na yan. Hayaan mo anak. Bukas na bukas bibisita kami sa bahay niyo. Wala ka namang trabaho, hindi ba? Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon naman napagtanto ni Gapok na hindi naman pala gaanong kaseryoso ang karamdamang dumapo rito. Upang masigurong nasa maayos yung kalagayan, minabuti niya pa rin kausapin ito ng harapan. Nasa pag-uugali na kasi noon ni Gapok na hindi nawawala ang kanyang pag-aalala hanggat hindi niya ito nakakausap ng personal. Yun lamang kasi ang kanyang paraan upang makumpirma ng utak niya na nagsasabi ng totoo ang mga taong nag-abiso sa kanya ng ganoong bagay. Habang nag-uusap sila ng kanyang nanay, pangiti-ngiti naman yun sa kanya na para bang wala man lang itong iniinda. Ayon dito, nilagnat lang siya kaya wala silang dapat na ipag-alala. Dagdag pa nito na sa mga susunod na araw, gagaling na rin siya ng tuluyan. Nang marinig naman ni Gapok ang sinabi nito, napayakap lang naman siya doon habang masayang sumasagot ng, "Tama nga yan, Nay. Magpagaling ka. Tatagal pa kayo ni Itay, kaya maging malakas ka." "Sige ho, uuwi na ako. Marami pa akong gagawin eh." Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad din naman siyang umalis nang wala ng kahit na anong sinasabi. Sa paglipas ng mga araw, naging abala naman si Gapok sa kanyang gawain. Habang abala siya sa bundok, hindi naman niya maiwasang magtampo sa kanyang mga magulang dahil sa hindi nito pagbisita sa kanilang tahanan. Kapag pinupuntahan niya rin ang bahay nito, palagi yung wala doon, kaya na may doon na siya unti-unting nagtaka. Malakas ang kutob noon ni Gapok. Merong nangyayaring kakaiba sa mga ito. Maliban kasi sa hindi yun nakakausap, yung kanyang ama, parang merong iniiwasan sa mga sandaling nagkakausap sila. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang gumawa ng paraan si Gapok upang malaman ang pinaggagawa ng mga ito. Kung palagi kasi yung wala sa kanilang bahay, isa lang ang nasisiguro niya, magaling na noon ang nanay niya. Isang hapon, nagkataon namang wala siyang trabaho sa bukid. Habang naghihintay siya sa pagdaan ng mga magulang niya, kung ano-ano naman ang kanyang ginagawa para lamang mapagtimpian ang nais niyang mangyari. Ngunit nang mapagtanto niyang papasapit na ang gabi, dali-dali naman siyang nagpaalam sa kanyang asawa para bumisita sa bahay nila. Hindi naman siya nito pinigilan dahil sa ilang araw na rin siyang nagtatanong ukol sa kalagayan ng mga ito. Bago umalis si Gapok sa kanilang bahay, kabilin-bilin na naman niya na sabay na silang maghapunan. Babalik din siya kaagad sa oras na makausap na niya ang kanyang mga magulang. Nang marinig naman yon ng kanyang asawa, tumangulang naman ito, hudyat ng pagsang-ayon. Matapos ang mga pangyayaring yon, nagmamadali naman siyang umalis, bitbit ang isang sulo na nasa labas ng bahay nila. Sa kanyang paglalakad, tanaw na tanaw niya ang bahay ng mga magulang niya. Ilang metro lang kasi ang layo nito, kaya na may hindi siya gaanong nababahalang pumanhik roon kahit 10 oras. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, kalmado namang kumatok si Gapok sa pinto nito habang tinatawag ang pangalan ng dalawa. Subalit, nang makailang ulit na siya sa pagkatok, napansin naman niya na tila bang walang tao sa lugar na yon. Dahil dito, sa pilitan niyang pinasok ang loob nito sa pagbabaka sakaling nagpapahinga lang ang kanyang mga magulang. Ngunit, nang mahalughog na niya ang bahay, wala naman siya doong nakitang tao. Matapos naman niya yung mapag-alaman, agad naman siyang lumabas habang mariing pinag-iisipan ang mga lugar na maaari nitong puntahan. Subalit sa kasamaang palad, wala siyang kaide-ideya kung saan yun pumunta.
Kalahating oras pa noon ang lumipas. Habang nakatambay si Gapok sa labas ng bahay nito, meron siyang nasipat na isang sulo na dahan-dahang naglilibot malapit sa may sapa. Noong una inakala niyang mga manunululang ito, pero pagtama doon ng liwanag ng buwan, doon na niya nakumpirma na ang mga taong naroon walang iba kundi ang mga magulang niya. Bagaman hindi siya sigurado sa kanyang mga nakita, nagpumilit siyang puntahan ang lugar na yon. Hindi naman siya noon gaanong nababahala, lalo pat malapit lang naman sa kanila ang lugar. Pagkaraan pa ng ilang minuto, narating na nga niya ang pangpang ng sapa kung saan doon bumungad sa kanya yung mga magulang niyang naghihikahos sa pagbuhat ng isang batong punong-puno ng lumot. Nang masipat naman yun ni Gapok, agad naman niya yung tinawag, bakas sa kanyang pagmumuka ang matinding pag-aalala buhat sa pinaggagawa ng mga magulang niya. Nang marinig naman ito ang kanyang sigaw, bahagya naman yung natigilan sa ginagawa nitong paglalakad. Dahil dito, nagkaroon na ng pagkakataon si Gapok na lapitan ang mga ito. Tay! Nay! Aanuhin niyo ang mga batong yan? Ilang araw ko na kayong hinahanap. Tapos ngayon makikita ko kayong nagpapasan yan? Irritabling tanong ni Gapok sa mga magulang niya. Nang marinig naman ng kanyang ama ang sinabi niya, bigla naman itong tinakpan ng kanyang bibig habang pabulong na sumasagot sa kanya ng, Tahimik. Baka merong makarinig. Mabuti pa tulungan mo na muna kami. Dadalhin muna natin to sa bahay. Tapos doon na lang natin pag-usapan ang mga gusto mong malaman. Tayo na. Huwag na tayong magsayang ng oras. Matapos naman yung marinig ni Gapok, wala na nga siyang nagawa kundi sundin ng nais nitong mangyari. Sa tulong niya, naging madali naman para sa dalawa na dalhin ang batong yan sa mismong tahanan nito. Pagpasok naman nila sa loob, doon bumungad sa kanya ang isang rebulto na kasalukuyan ng nilalamon ng isang matigas na luwad. Habang pinagmamasdan niya ito, napagtanto niya naman na galing yon sa ilalim ng sapa. Ang hindi niya lang mawari noon, papaano yon nakuha ng mga magulang niya. Nasisiguro ni Gapok, hindi lang bastang nagkataon ang lahat. Kung hindi siya nagkakamali, meron yung ideya sa rebultong kanilang dinala. Maya-maya pa, habang patuloy niyang pinagmamasdan ang bagay na yon, meron siyang nasipat na isang kulay itim na bato na hawak-hawak nito. Kakaiba ang batong yon, gawa ng sa loob nito, meron doong kulay kahel na liwanag. Para itong isang ugat na gumagapang sa loob, tapos bigla-biglang nawawala. Nang akmang hahawakan na niya ang bato, laking gulat na lamang niya nang bigla siyang sigawa ng kanyang ama. Ayon dito, na hanggat wala silang sinasabi, iwasan niyang humawak sa bagay na yon. Dagdag pa nito na, ang mga katulad niya maaaring manakawan ng wisyo kapag nagkaroon sila ng kahit konting ugnayan ng bato. Dagdag pa nito na, isa yun sa mga dahilan kung bakit minabuti nitong huwag ipaalam ang mga nangyari. Nang mailahad naman yon ng kanyang ama, doon na ito nagsimulang maglahad ng istorya ukol sa rebultong kanilang nakuha. Ayon dito, hindi lang bastang lagnat ang pinagmula ng sakit ng nanay niya. Sa katunayan, meron yung napapanaginipan ukol sa bagay na yon. Gabi-gabi nagkakaroon ito ng pangitain na parabang nais ipakuha ng gabay ng ilog ang rebulto. Akala nila pawang panaginip lang ito. Pero habang hindi nila yon sinusunod, mas lalo namang lumalala ang karamdaman ng nanay niya. Kung kani-kanino na rin sila nagpatingin pero walang maibigay na lunas ang mga ito. Dahil sa ganoong sitwasyon, naglakas loob na ang tatay niya na kunin ang rebultong yon. Pagtatapat pa nito na, sa ilang araw nilang pagkawala, yon ang kanilang pinagkakaabalahang gawin.
Base rin sa naging aksyon ng tamawong kaibigan nito, nasisiguro nila anuman ang nilalaman ng rebultong yon, paniguradong napakasama nito. Hindi rin sila naniniwala na nasa kanan ang rebultong yon dahil sa wangis pa lang nito, malalaman mo nang meron yung kaugnayan sa mga demonyo. Matapos naman yung marinig ni Gapok, dahan-dahan naman siyang lumayo sa lugar na yon sa takot na baka kung ano pa ang gawin nito sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, agad naman yung tinakpan ng nanay niya ng itim na tela. Itinago rin nila yun sa aparador nang sa gayoy hindi yun masipat ng mga taong dumaraan sa kanilang lugar. Sa paglipas pa ng mga araw, kahit papaano unti-unti nang bumabalik sa dati ang mga nangyayari. Si Gapok noon, walang ibang pinagkakaabalahan kundi ang pagsasaka sa bukid. Habang ginagawa niya ito, sinisiguro din niyang nasa maayos na kalagayan ang kanyang mga magulang. Paminsan-minsan bumibisita rin siya roon kasama ang kanyang mag-ina. Akala ni Gapok na sa kanyang ginagawa magiging maayos na ang lahat, pero mas lalo lamang yung nagiging komplikado. 2 araw pa kasi noon nang lumipas, nag-umpisa na silang makapansin ng mga taong hindi naman nila kakilala na paulit-ulit na dumaraan sa lugar na malapit sa kanila. Noong una, hindi naman nila yon gaanong pinapansin. Pero ilang araw pa noon ang dumaan, tila bang dumarami na ang mga ito. Ang mas nakapagtataka pa noon sa lahat, kahit isa sa mga taong yon, bagong-bago sa kanilang mga paningin. Pakiramdam nila dumayo pa yon sa kanilang lugar para maghanap ng kung anong bagay. Dahil sa pangyayari, hanggat maaari palaging nakasarado ang bahay nila. Hindi naman sila noon gaanong nababahala, lalo na't hindi naman nangangahas ang mga panauhin na lumapit sa kanilang bahay. Ang tanging nagagawa lang ng mga ito, dumaan at magmasid. Sa oras din na kinakausap yon ng tatay niya, tahimik yung umaalis na para bang wala itong naririnig at nakikita. Magmula noon, pinili nilang wag na lamang yung pansinin. Palihim na rin noong humingi ng tulong ang kanyang ama sa mga kakilala nito, nang sa gayoy sa oras na meron yung gawing kakaiba, handa sila. Isang araw, habang naglalakad si Gapok patungo sa kanyang trabaho, nasipat naman niya ang isa sa mga ito na tahimik na naglalakad. Pagsalubong nilang dalawa, bigla naman doong nandilim ang paningin niya matapos nitong hindi sagutin ang kanyang tanong. Paghawak niya sa manggas ng damit nito, agad naman niya yung sinapak na siyang naging sanhi upang bumagsak yon sa lupa. Subalit habang tumatayo ang lalaking yon, pansin na pansin naman ni Gapok na tila bang hindi man lang ito nasaktan sa kanyang ginawa. Dahil sa pangyayaring yon, nakaramdam ng matinding insulto itong si Gapok. Hindi na sana niya sasaktan ng lalaki pero pakiramdam niya hinahamon siya nito. Pagkaraan pa ng ilang minuto niyang panggugulpi, halos bakas naman sa pagmumukha ng lalaki ang pinsalang natamo nito. Gayunpaman, nanatili pa rin yung tahimik na parabang hindi man lang ito nasaktan. Wala rin siyang nasipat na bakas ng emosyon sa pagmumukha nito na kanya namang ikinagulat. Maya-maya pa, pagtayo ng lalaki sa harapan niya, agad naman itong pinahiran ang mga dugo nito sa muka habang seryosong nagwiwika sa kanya ng, "Makinig ka. Hindi kami tumayo rito para makipaglaro. Bigay niyo ang aming hinahanap. Alis kami rito ng mapayapa. Pero kung patuloy niyong itatago ang bagay na yon, hindi namin kayo tatantanan. Nasa sa inyo na ang desisyon. Kayo na ang bahalang magpasya." Nang marinig naman ito ni Gapok, pilit naman niya yung tinanong ukol sa bagay na hinahanap nito
pero hindi na yon sumagot sa kanya. Hindi naglaon, agad din naman itong bumalik sa lugar na pinanggalingan nito. Dahil sa mga nangyari, imbis na magtatrabaho pa noon si Gapok, rekta na siyang tumungo sa bahay ng mga magulang niya. Mabuti na lang naabutan niya yung naghahanda pa lang ng mga gamit. Sa paglapit naman niya sa kinaroroonan nito, agad naman niyang inilahad ang tungkol sa mga nangyari. Matapos naman yung mapag-alaman ng kanyang mga magulang, pinili naman itong wag nang pumanhik sa bundok. Habang naghihintay sila noon sa labas ng bahay nila, muli na naman nilang nasilayan ang iilang mga panauhin. Subalit sa puntong yon, nanlilisik na ang mga mata nitong nakatitig sa bahay nila na parabang meron yung hinahanap. Nang mapagtanto naman ito ng kanyang ama, agad naman itong inutusan ng kaibigan nitong Tamawo na puntahan ang bahay ng mga kaibigan nitong Antingero. Bagaman hindi yun sigurado, malakas ang kutob nito na sasalakay ang mga nilalang na yon sa pagsapit ng gabi. Ilang oras pa noon ang lumipas, labis-labis naman ang kanilang pasasalamat sa kanilang mga kaibigan, gawa ng kahit papaano, pinaunlakan ng mga ito ang paghingi nila ng tulong. Sa pagpasok naman ito sa loob ng bahay nila, ito na rin mismo ang nagtapat ukol sa presensya ng mga gabunan na nararamdaman nila sa buong paligid. Dagdag pa nito na, anuman ang pakay ng mga nilalang na yon, paniguradong hangad nila itong makuha anuman ang mangyari. Matapos naman yung marinig ng ama ni Gapok, dali-dali naman itong binuksan ng aparador na pinaglalagyan ng rebultong kanilang nakuha. Pagsilay naman doon ng Antingero, dali-dali naman yung napalapit dito habang pabulong na nagwiwika sa kanila ng, "Kaya pala nandito sila. Kung hindi ako nagkakamali, tinuturing na Diyos ng mga gabunan ang rebultong nakaukit rito. Saan niyo ba ito nakuha? Bakit sa dinami-dami ng lugar na pwede niyong pagtaguan ito? Sa bahay niyo pa. Ngayon pa lang, mag-isip na kayo ng paraan kung papaano niyo ito mailalabas. Sa oras na makuha ito ng mga nilalang, kusa din itong aalis. Yun nga lang, magbibigay ito ng dagdag kapangyarihan sa kanilang angkan. Pero, wag na nating problemahin ang mga bagay na yon. Ang mahalaga, ligtas tayo rito. Bahala ng mga Antingero sa baryong yon na makipaglaban sa kanila." Matapos naman itong makapagsalita, agad naman yung sumilip sa labas ng kanilang bahay. Pagsipat nito sa buong paligid, bumungad sa mga mata nito ang dami ng mga gabunan na nagpapagala-gala. Sa puntong yon, nasisiguro ng mga Antingero na kahit makipaglaban sila sa mga nilalang, wala silang pag-asang manalo. Maliban sa dami ng bilang nito, hindi rin biro ang kakayahan ng isang gabunan. Naniniwala din ito na ang tanging magagawa nila, ibigay ang rebultong yon. Dagdag pa nito na kung hangad nilang mabuhay, wala na silang pagpipilian. Pagkalahad naman ng Antingero ukol sa kanilang tunay na sitwasyon, dali-dali naman itong binuhat ang rebulto, sabay tahak ng daan papalabas ng bahay. Paglapag naman ito sa bakuran, lahat ng mga nilalang na umaaligid, kitang-kita nilang biglang natigilan. Sa isang iglap, merong lumundag na isang matanda sa harapan nito, kung saan kitang-kita ni Gapok ang nakakapangilabot nitong anyo. Maliban sa nanlilisik nitong mga mata, pansin na pansin din niya ang taas ng nilalang na yon. Hindi lang yon, meron din itong mahabang buntot at sa estado nito, parang kahawig na yon ng isang demonyo. Sa isang iglap, bigla naman yung nagpalit anyo, kung saan doon bumungad sa kanila ang isang matandang uugod-ugod na. Pagngisi nito sa Antingero, may hinahon naman yung nagwika doon ng,
Mabuti naman at napagpasya nyo nang ibigay ang aming ipinunta. Huwag kayong mag-alala. Aalis kami rito ng payapa. Siya nga pala, yung batang nanakit sa anak ko kanina, pinapatawad ko na. O bueno, aalis na kami rito. Salamat sa inyo dahil iningatan ninyo ang bagay na ito. Matapos naman itong makapagwika, agad din naman yung lumipad, bitbit ang rebulto. Hindi naglaon, sumunod na rin doon ang lahat ng gabunan na nagmamasid. Paglabas naman nila Gapok, labis-labis na lamang ang pasasalamat ng kaibigan ng kanyang ama dahil hindi nila sinubukang pakialaman ang rebulto. Kung nagkataon kasing naputulan yon kahit isang daliri, paniguradong katapusan na nilang lahat. Dagdag pa nito na, sa mga susunod na pangitaing masilayan nila, mas mainam na kapag nakuha na nila ito, piliin nilang ibalik din yun sa lugar kung saan nila ito nakita. Nang marinig naman yun nila Gapok, abot langit naman ang kanilang pasasalamat dahil sa nagtiwala sila sa kakayahan ng kaibigan ng kanyang ama. Sa paglipas pa ng mga araw, halos hindi pa rin sila makapaniwala sa mga nangyari. Hanggang sa pagtanda ni Gapok Pinuno, kailan may hindi na naalis sa kanyang memorya ang tungkol sa rebultong sinasamba ng mga gabunan. Okay, opinyon ko sa kwento. Unang-una sa lahat napatanong ako dun sa tatay ni Gapok. Tas meron pa siyang kaibigang Tamaw. Bakit nung nakita nila yung rebulto na yon, kung saan mang napanaginipan ng nanay niya yung destinasyon, bakit nila inuwi pa sa bahay? 'Di ba? Ano ba to? Hindi ba siya sinabihan ng kaibigang Tamaw ng tatay niya na wag iuwi yun kasi nga merong maitim na enerhiya na bumabalot doon? O nasa panig yun ng kaliwa? Tsaka hindi lang basta-bastang nasa panig ng kaliwa. Sinasamba yun ng mga gabunan. Ibig sabihin, ganun kalakas yung negative energy nun. So ang tanong, bakit? Tsaka paano? 'Di ba? Tsaka gumaling ba yung nanay niya? Kasi hindi ko magets Siguro, nagkaroon ng ganung pangitain, pinuntahan ng nanay niya tsaka ng tatay niya yung rebulto, tas hinawakan ng nanay niya. Feeling ko mawawala na yung sakit. Pero hindi, inuwi ng tatay niya. 'Di ba? Yun lang, medyo naguluhan lang ako doon kung bakit kailangan pang iuwi. Tapos yung tungkol naman sa sinabi nung nilapitan nilang manggagamot na bahala na yung ibang antingerong makipaglaban sa mga gabunan, parang medyo na off ako doon, no? Kasi nga, antingero ka diba? Dapat hanggat maaari, pwede mong tapusin yung buhay ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Pero hindi. Mas pinili mong magpakaduwag para iligtas yung dapat mong iligtas. So, di ko alam kung ma-off ba ako o tama lang yung desisyon niya. Kasi hindi pa siya ganun kapulido o ganun kalakas para kaharapin yung angka na yon. Well, sana lang yung makakatapat ng pamilya ng gabunan na nakakuha ng rebulto, sobrang lakas na antingero para malupig yung lahi nila. Yun lang yung sana ko. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.